Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP, Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makasama nating muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco, former Mrs. Metro Manila, and Noble Queen Globe 2024. Magandang umaga sa iyo, Ms. Rox. Magandang umaga po, Sir Ethan, at sa mga ka-PNN natin mula Luzon, Visayas at Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Walong matataas na kalibre ng baril isinuko sa otoridad sa Maguindanao del Sur. PNP nagsagawa ng clearing operation sa Magdalena, Cebu. At top 8 city most wanted person na may kasong rape, arestado ng Ormoc City, PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation ng mga otoridad sa Bulacan, aabot sa 408,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska. Bunga ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng Philippine National Police kontra iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa banta ng pinagbabawal na gamot. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. May ng San Jose del Monte City Police Station ang isang high-value individual sa kinasang buy-bust operation sa Barangay Bagong Buhay 3, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain, Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect na si alias James, 24 anyos at residente ng nasabing lugar. Na-recover mula sa suspect ang 12 pieces heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 60 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos, isang caliber 45 arms core, isang magazine, 2 live ammunition at 1,000 peso bill bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 2, Section 5 and 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa mas pinaigting na mga operasyon laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng buong komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Upang mahasa ang kasanayan ng kapulisan pagdating sa law enforcement operation, nakiisa ang mga miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office
sa isinagawang aerial reconnaissance mission sa pangunguna ng 702nd Infantry Brigade sa Pangasinan. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant John Del Supremo. Sa layuning mas mapahusay ang seguridad at situational awareness sa Hilagang Luzon, nakipahagi ang Pangasinan Police Provincial Office sa isang aerial reconnaissance mission na isinagawa noong Nobyembre 4, 2025 sa pangunguna ng 702nd Infantry Brigade ng Philippine Army. Layunin ng reconnaissance na ito na tukuyin at suriin ang mga kritikal na lugar, kumpirmahin ang mga impormasyon mula sa lupa at palakasin ang pinagsamang estratehiya sa operasyon ng mga ahensya para sa seguridad at kaayusan ng lalawigan. Pinangunahan ang operasyon nila Brigadier General Ronald Bautista, Commander ng 702nd Brigade, Director Behelio Sison ng DILG Pangasinan, Colonel Charles Castillo, Deputy Brigade Commander, Police Colonel Arbel Melcorio, Officer in Charge ng Pangasinan PPO, at Lieutenant Colonel Bini Singka, Commanding Officer ng 71st Infantry Battalion. Ipinahayag ni Police Colonel Mercorio ang buong suporta ng Pangasinan PNP sa inisyatiba ng Philippine Army na anya ay malaking hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga Pangasinense. Sa tuloy-tuloy na pagtutulungan ng PNP, DILG at Philippine Army, nananatiling matatag ang pangako ng mga ahensya na tiyakin ang ligtas, payapa at matatag na lalawigan ng Pangasinan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Babaeng tinaguri ang regional most wanted person na may kasong 2 counts of illegal recruitment huli sa mga tauhan ng Dasmariñas PNP. Bahagi ito ng walang humpay na operasyon ng PNP kontra wanted person. Patrolwoman Ivy Corporal sa balita. Naaresto ng pulisya ang isang babaeng kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Person sa isinagawang operasyon ng Dasmariñas Component City Police Station sa Calamba City, Laguna. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang si alias Karen, residente ng Dasmariñas City, Cavite. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 counts of illegal recruitment. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng kapulisan sa pagtugis sa mga wanted na individual. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Pisalme T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Kapit-bisig ang buong puwersa ng Cuyo Municipal Police Station, katuwang at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng relief operations sa mga pamilyang nabiktima ng Bagyong Tino sa kanilang mga nasasakupan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. Nakiisa ang mga tauhan ng Cuyo Municipal Police Station sa isinagawang relief operations para sa pamilyang apektado ng Bagyong Tino nito lamang ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa bayan ng Cuyo, Palawan. Kabilang sa kanilang mga ginampanang tungkulin ang pagtulong sa transportasyon ng mga food packs at pagbibigay ng seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na pamamahagi ng tulong sa mga evacuees. Sa kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site, tiniyak ng Cuyo Municipal Police Station na lahat ng pamilyang apektado ay agad na makatanggap ng kinakailangang tulong. Ipinakita ng kanilang pagkakaisa at malasakit ang matibay na paninindigan ng kapulisan sa pagtugon ng tawag ng tungkulin at sa pagbibigay ng makataong serbisyo lalo na sa panahon ng sakuna. Mula dito sa Home of the Police Eco-Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang lalaking matapos ang isang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Dontogan, Baguio City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jessie Cris Abrero.
Sa patuloy na pagpapaigting ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra droga, arestado ng Baguio City PNP ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa Dontogan, Baguio City. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Police Station 6 ng Baguio City Police Office, katuwang ang CDEU, CIEU at Police Station 10. Nagresulta ang operasyon sa pag-aresto ng isang lalaki at pagkumpiska ng isang heat seal transparent sachet ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 10,800 at iba pang mga drug paraphernalia. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang arestado at mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng Baguio City PNP sa kanilang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang sinasakupang komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kibian. Police applicants ng NCRPO sumalang na sa Body Mass Index Training para sa PNP Recruitment Attrition Quota 2025. Magbabalita riyan si Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz. So nandito naman tayo sa PNP Recruitment 2025 at syempre kasama natin si Patrolman Evelyn Lumabi. Yan, syempre kami mga police correspondent ng Police News Network. Syempre kami partner, yung araw ng Body Mass Index o BMI. Dito masusukat kung karapat-dapat ka bang magpunta o sa next process ito yung physical agility test. So sa palagay mo partner, ano yung dapat asahan ng PNP para sa ating mga future police officer? Okay, partner. Sa mga police applicants, hindi lamang dapat physical abilities ang palakasin natin. Dapat patatagin din natin ang ating spiritual aspect. Interviewin po natin ngayon si Police Colonel Wilson De Los Santos. Siya po yung Chief PRSU NCR. Para alamin natin ano nga ba yung standard at passing score ng Body Mass Index. Tara na! Yes, let's go! Ngayon po yung araw ng BMI natin, tatagal po ito ng 2 araw. Sir, ilan po ba yung passing score ng BMI na sa ganay malaman ng ating mga gusto mag-police, yung dapat nilang paghandaan ng Body Mass Index? Ang Body Mass Index po natin ay nagre-range from 18.5 to 26.5. So, huwag ka lang lalagpas doon, pasado ka na sa BMI. So, sir, same din po ba yun sa lalaki at babae, sir, o pares naman? For male and female, parehas lang naman ang ginagamit natin na standard sa kanila. Kasi BMI lang naman. Sa ating mga aplikante na huwag po maniwala pag merong lumalapit sa atin na nagsasabi na bibigyan lang ng pera at tutulungan. Kasi wala pong makakatulong sa inyo kundi yung sarili nyo lang. Ang gawin nyo lang is alam nyo naman yung proseso bago kayo nag-apply. Ipasado nyo lang yung mga proseso na yun, yung ating BMI, yung ating agility test, neuro, medical. So, dapat pagpunta nyo rito, pasado kayo. Well prepared na, sir. Prepared na kayo. Para sa ganon, hindi na kayo nag-aalangan at hindi na rin kayo ma-tempt na maghanap ng inyong kakampi na alam nyong tutulong sa inyo. Kasi wala pong makakatulong sa inyo dito, kundi yung sarili nyo lang. Kaya sa ating recruitment process, nameless, faceless po yan. QR code ang ginagamit natin at yan ay para maiwasan yung favoritism. So, hindi natin tinitignan yung pangalan. Naka-QR code lang po yan. So, i-interviewin naman natin isa sa mga police applicants ng NCRPO. Siyempre, ano nga bang pinagandaan ni police applicants Nick Dow John Isaac para sa BMI? Ang pinaganda ko dito, sir, yung physically dahil galing ako 95 kilos, ngayon nasa 61 kilos. 95 kilos? Yes, sir. Ngayon nasa 61 kilos na lang po ako. Bukod doon, pinaganda ko rin po ito mentally dahil alam natin meron po tayong neuro na examination. Natin si Joshua Fajardo Sevilla. Tanong ko sa iyo ay paano mo pinaghandaan itong BMI?
Ako po kasi, sa case ko po kasi medyo may kapayatan po ako kaya ang ginawa ko po is yun, nag-gain po ako ng timbang. Ayun po. Kasi kumain po ako tapos uminom ng tubig para yun, medyo bumigat. Ano inspirasyon mo para maging pulis? Simula bata po, pangarap ko na po talaga maging pulis. Para maging kauna-unahang pulis po sa pamilya po namin. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City at sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Averin. At syempre, yung aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion na walang iba kundi si Police Colonel Celso M. Rodriguez. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At ako naman si Patrolwoman Evelyn Tilumabi. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Hindi na nakapalagpa ang isang top 8 city most wanted person dahil sa kasong rape sa operasyon ng mga miyembro ng Ormoc City PNP. Ang pagkakadakip sa suspect ay bunga ng pagsisikap ng Philippine National Police kontra sa mga wanted person at iba pang kriminalidad sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Nakatutok dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Nakita ng mga otoridad ang nakatalagang top 8 city most wanted person na may kasong rape sa Barangay Cogon, Ormoc City. Naaresto ang akusado bandang alas 3:27 ng hapon ng mga tauhan ng Ormoc City Mobile Force Company kasama ang Ormoc City Police Station 1 at Ormoc City Police Station 4 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Ormoc City PS1 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang ating kapulisan sa pagpapatupad ng operasyon upang mahuli ang mga lumalabag sa batas, may pagkaloob ang hustisya sa mga biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod, balitang pulis.